Magandang araw! Ngayon ay tatalakayin natin ang tungkol sa acute gastroenteritis. Ang pagsusuka at pagtatae, ano ang mga sintomas nito at ano ang pwede nating gawin. Ako po ang inyong Nay Darna, your online doc. Ang gastroenteritis ay infection o iritasyon ng digestive tract natin. Kasama dito ang stomach, tiyan, at ang bituka or intestines. Ito ay nakukuha sa fecal-oral route. Anong ibig sabihin ng fecal-oral route? Kapag hindi tayo masyadong naguhugas ng kamay pagkatapos sa CR, tapos ipiprepare natin ang food, dun natin nakukuha yon. Ang mga sintomas nito ay pagsusuka o pagtatae, pag minsan may kasamang abdominal cramps o parang namimilipit ang tiyan. Ito rin ay associated with fever and overall weakness, para tayong nanghihina. Ang komplikasyon nito ay dehydration o nawawalan tayo ng tubig sa ating mga katawan. In adults, usually this is not problematic. However, in children, mga elderly at saka may coexisting underlying diseases, this is very critical because they are vulnerable to having complications like dehydration. Ang gastroenteritis ay nakukuha natin sa kontaminadong tubig o kontaminadong pagkain. Paano nakakontaminate ang pagkain? Pag halimbawa paulit-ulit o kaya may party, tapos ginamit ulit natin or kinain ulit natin kinagabihan, pwedeng sira na yung pagkain. Dahil sa Pilipinas, very humid, mainit ang panahon, madaling masira ang pagkain. Ang greatest danger sa pagtatae at pagsusuka ay ang dehydration o pagkawala ng tubig sa ating mga katawan. Ang pagkawala ng tubig sa ating mga katawan ay magdudulot ng upset in electrolyte balance na importante para mag-function ang mga katawan natin. Itong electrolyte imbalance na to, magdudulot siya ng possible life-threatening conditions like arrhythmia, yung irregular na pag-beat ng ating mga puso. Isa yon. The risk of dehydration increases as our gastroenteritis is prolonged. Ang ibig sabihin nito, kapag humahaba ang pagtatai natin at humahaba ang pagsusuka natin, the more na pwede tayong maging dehydrated. Paano natin malalaman kung dehydrated na tayo? Lagi tayong umiinom, thirsty. Sa bata, malalim ang bumbunan. Pwedeng malalim na rin ang mata at hindi na makaiyak. Ang mucosa natin ay dry na at ang ihi natin konti-konti na lang. So sa clinic, ang gagawin natin, papastool exam muna namin kayo. Bakit stool exam? Para makita natin ano yung underlying cause. Kung viral ba ito, bacterial or amoeba, parasites. Kasi iba-iba ang treatment ng mga iba-ibang causes na ito. Although, lahat itinitreat natin with supportive management. Ang viral, supportive management lang. Ang bacterial, ititreat natin with antibiotics. At ang amoeba, bibigyan natin ng anti-amoeba. Ang gastroenteritis ay self-limiting disease. Ang ibig sabihin nito, nawawala siya ng kusa. Pero kung ang sinabi ko kanina, kung ang cause ay bacterial or amoeba, medyo mas matagal nating mararamdaman ang mga sintomas. Ang karakter ng pupo ay napaka-importanting bagay, no? Sa gastroenteritis. Ang tinatanong ng doktor nyo sa inyo, may bahid ba ng dugo? May sipon-sipon ba ang pupo? O basa ba ito? Watery or semi-solid? At anong kulay at anong amoy? Kasi for example, sa amoebiasis, a gastroenteritis caused by amoeba, ang karakter ng pupo ay may sipon, may halong sipon at may bahid ng dugo. At talagang namimilipit tayo sa sakit ng tiyan dahil
nginangat-ngat ng amoeba ang bituka. Ganun yun, no? Kaya siya nagkakadugo. Ngayon, pag magpupupo tayo, sobrang sakit talaga na mapapaganyan ka dahil may tinatawag tayong tenesmus. Ano ang tenesmus? Yun ang abdominal cramps natin kapag may amoebiasis tayo. Ito po, pakikita ko lang kung ano ang mild dehydration, moderate dehydration, at severe dehydration. Ito ang mga simptomas na kailangan nating i-watch out para malaman natin kung dehydrated na tayo. Ang dehydration, may 3 klase yan, mild, moderate, at severe. Sa 3 ito, dapat nasa ospital na tayo. Dahil bago pa man magkaroon ng dehydration, dapat napakita at napa-examine nyo na siya, ang mga bata, ang mga matatanda, sa isang doktor. Ang kailangang i-monitor dito ay ang tibok ng puso, ang paghinga, kung bata, ang bumbunan, at kung uhaw. Meron tayong 4 na clinical types of diarrheal diseases. Ang number 1 is acute watery diarrhea. Anong ibig sabihin nito? Ito ay naglalast for several hours or days at ang main concern natin dito ay ang pagkawala ng tubig sa katawan. Weight loss din pwede rin dahil ang feeding is withheld for too long. Anong ibig sabihin nito? Hindi tayo kumakain ng matagal kaya pwede tayong mag-lose ng weight. Pangalawa ay ang acute bloody diarrhea. Ito ay kinoconsider kapag ang pupo ng isang tao or isang bata ay may bahid ng dugo at may sipon-sipon ang pupo nila. The main dangers here are damage to the intestinal mucosa, pwedeng magkaroon ng infeksyon na kakalat sa buong katawan, tinatawag natin yung sepsis, at pwede ring magkaroon ng malnutrition. Pangatlo ay ang persistent diarrhea. Ito ay nangyayari sa tao kapag ang pagtatain nila at pagsusuka last 14 days or longer. Siyempre, matagal tayong hindi makakakain ng maayos, pwedeng mag-lead ito sa malnutrition at severe infection with or without dehydration. Ang pangapat ay diarrhea with severe malnutrition. Dahil may pre-existing na tayo na malnutrition, serious itong condition na to at kailangan ng special attention para ma-exclude natin ang systemic infection, ang severe electrolyte imbalance, at heart failure o ang pagkakaroon ng arrhythmia, yung sinabi ko kanina. Ano ang mga gamot natin para sa gastroenteritis or pagtatae at pagsusuka? Usually, tubig lang talaga. Maraming tubig para mapapalitan natin yung lahat ng tinatain natin, yung sinusuka natin. Or pwede rin na Oresol dahil sabi ko nga kanina, sa pagtatae at pagsusuka, pwedeng ma-deplete yung levels ng electrolytes natin. Ang Oresol, kumpleto siya sa electrolytes. Ang Oresol, ORS, Oral Rehydrating Solution, ay napaka-importante sa treatment ng acute gastroenteritis, sa pagtatae at pagsusuka. Pwede tayong bumili ng mga commercially available na ORS solution or gumawa ng sarili nating ORS or Oresol. Ang Oral Rehydration Solution is to replenish the lost electrolyte. Sabi ko nga kanina, pangpalit sa mga nawawala natin sa katawan. Ngayon, ang Oresol ay kailangang maalat-alat na matamis-tamis. Kasi ang goal natin dito is to bring salt into your cells. In order to do this, you must have glucose to transport the sodium. Ang glucose po ang magdadala ng asin sa ating katawan. Kasi kung hindi, ang sodium or asin will just be flushed out of our bodies. Kung hindi naman tayo makalabas talaga, pwede tayong gumawa ng oral rehydration solution natin sa ating mga pamamahay. Paano ang paggawa ng ORS? Unang-una,
hugasan ang inyong mga kamay with soap and water. Yung tamang paghuhugas. Pangalawa, wash the containers and stirring utensil with soap and water din para lahat malinis. Ang pangatlo, maglagay tayo ng 1 litrong tubig sa isang container at maglagay tayo ng 6 na kutsaritang asukal, kalahating kutsaritang asin at ihalo lahat yon sa tubig. Ano ang mga bawal? Ang bawal, unang-una ay ang matatabang pagkain. Dahil hindi naman ito ma-absorb ng bituka natin, lalabas siya as taba pa rin. No? Ang pangalawa ay ang matatamis na pagkain. Dahil ang tamis, ang glucose, hinihila niya ang tubig sa ating katawan, kaya ihi tayo ng ihi. Bawal din ang kape sa pagtatae dahil it increases urine output, diba? Iniiwasan nga nating laging umihi ng umihi dahil madedehydrate tayo. Ano naman ang pwedeng kainin? Pwede naman kainin lahat, wag lang masyadong mataba at matamis. Dagdagan rin ang saging, mansanas at crackers. During this time din, kailangan nating encourage ang mga mommies, ang mga nanay na patuloy pa rin ang pagbe-breastfeeding at painumin ang mga anak nila ng tubig o ORS. Kung ayaw namang uminom, pwede nating itry ang syringe para pa konti-konti yun ang iinumin nila. Kailangan pa rin nating kumain dahil importante ang nutrition. Early feeding is found out to decrease stool output and increases gastrointestinal recovery. So, babalik na tayo sa usual diet natin once we are rehydrated. Sa mga bata naman, if the gastroenteritis worsen, pag formula feeding sila, pwede nating i-convert muna or palitan muna to lactose-free formula. Ang probiotics po ay maganda rin sa pagtatae at pagsusuka dahil ito ay mga live bacteria, good healthy bacteria na tinutulungan niya ang gastrointestinal tract natin para i-fight po yung mga bad bacteria. These are found out to be beneficial to the digestive system. Sabi ko nga kanina, they are good, healthy, and friendly bacteria. Ang tiyan po kasi natin, maraming gut bacteria yan. Ang tinatawag nating gut flora. For the gastrointestinal system to function properly, yung gut flora po natin must be balanced. Kaya lang nasisira ito during the time na nagtatai tayo. Kaya ang probiotics maganda po na ibalik niya ang balance ng bacteria sa ating mga gut. Ang zinc po maganda rin for the development and health of our body tissues. Huwag tayong mag-alala kung nakakakain naman tayo or nakakakain naman ang bata tuwing may pagsusuka or may pagtatae. Ang importante doon ay nare-replenish or napapalitan natin kung ano man yung nawawala. Kung nagsusuka naman, huwag muna nating painumin ng kahit ano yung bata or matanda 30 minutes to 1 hour after nang nagsuka. Kasi usually sa clinic sinasabi, Doktora, suka po ng suka. Bakit naging suka ng suka? Dahil pagkatapos nating magsuka, pinapainom ka agad tayo ng tubig. Ang tiyan natin nun ay aktibo pa at gumagalaw pa siya, kaya definitely magsusuka tayo. Kaya ang advice ko, wag munang pakainin or painumin ng kahit ano 30 minutes to 1 hour after na nagsuka. Pagkatapos, bigyan na lang siya ng soft diet or soft na pagkain para konti-konti babalik na yung kinain niya. Ano-ano ang mga warning signs o mga red flags na kailangan nating i-monitor during the time na may acute gastroenteritis tayo? Ito ay ang mga first, dehydration. Siyempre, natutuyuan na tayo. Pangalawa ay blood in the stool. Kung may dugo na antain natin. Pangatlo ay ang persistent diarrhea. Ang persistent diarrhea, kung 10 days na nagtatai ka pa rin,
tinitingnan natin dito ang general condition of the child, of the adult na may sakit. O yung persistent diarrhea, which is a diarrhea more than 14 days. Kunwari, 14 days na, nagtatai pa rin tayo. Siyempre, hindi natin ma-absorb lahat ng mga nutrients. Ang pangapat ay tinatawag nating bilious vomiting. Ang pagsusuka natin ay kulay berde na o kulay green na. Sana po ay may natutunan kayo sa video na to, at kung nagustuhan nyo po, kindly share lang po sa mga Facebook walls nyo para po marami tayong matulungan. Kung may karamdaman naman po, marami po kaming doctors sa www.onlinedoc.com.ph kasi po ngayon, ang mga doktor nyo, online na. Muli po, ako po ang inyong PWD but never a disability. Naidarna, your online doc.